Nang alas 6 ng umaga, ang Coast Guard Cutter Monroe ay nasa 300 metro timog ng Iceland. Nakalak ito sa likuran ng isang 300 at 30 metro oil tanker na tinatawag na Marinara at mabilis na nauubusan ng espasyo sa karagatan. Ang tanker ay mabilis na naglalayag patungo sa Russian waters. Akala nila ay sapat pa ang kanilang oras. Ngunit biglang lumiit ang pagkakataon para sa misyon. Nang 0847, isang flash message ang natanggap ng Combat Information Center ng Monroe mula sa Sublunk o Submarine Force Atlantic. Isang Russian submarine at 2 surface combatants ang umalis mula sa Northern Fleet at patungong silangan sa Atlantic. Naka-intercept course sila para sa Marinara na may bilis na tinatayang 20 plus knots habang submerged. Ang kasalukuyang posisyon nila ay sa silangan ng GIUK Gap at papalapit na. Ang Monroe ay isang law enforcement vessel na may bigat na 4,500 tons, isang 57mm gun, at walang anumang paraan para mahanap, itrack o sirain ang isang submarine. Kung maabot ng sub ang Marinara bago pa makasakay ang mga Amerikano, magbabago ang buong sitwasyon. Hindi ka pwedeng mag-fast rope sa deck ng isang tanker habang may isang Russian attack submarine sa periscope depth. Ilang libong yarda lang ang layo. Maliban na lang kung gusto mong malaman kung anong magagawa ng torpedo sa isang barkong walang armor. Ito ang eksaktong kalkulasyon na inaasahan ng Moscow. Magpapadala sila ng sub, paikliin ng oras, at pipilitin ang mga Amerikano na pumilit. Sumalakay ngayon sa gitna ng masamang panahon at itaya ang kaligtasan ng team o maghintay na gumanda ang kondisyon, pero kailangang harapin ang Russian warship sa tabi ng target. Sa kahit anong paraan, Russia ang panalo. Maaabot ng tanker ng Murmansk o aatras ang mga Amerikano. At ang 11 pang ibang sanctioned tankers na lumipat sa Russian flags ay matututong sapat na ang 3 kulay ng flag at isang submarine bilang proteksyon. Magandang plano ito, subalit matagal nang sinusubok ng Russia ang determinasyon ng Amerika sa dagat mula pa noong Cold War. Sa loob ng 3 oras matapos ang flash message na iyon, ang mga C-17 Globemaster transport ay nagsimulang lumapag sa mga RAF bases sa buong United Kingdom. Hindi bababa sa 10 sa mga ito ang dumating. Ibinaba ng mga ground crews ang mga MH-60 Blackhawks, MH-47 Chinooks, at mga crates na may tatak para sa 160,000 Special Operations Aviation Regiment, ang Night Stalkers. Hindi sila ordinaryong mga piloto. Sila ang taxi service para sa Tier 1 operators tuwing kailangan nilang pumunta sa mga delikadong lugar. Sa RAF Fairford, ang mga CV-22B Osprey ay nagsagawa ng mga fast rope drills sa gitna ng sikat ng araw. Sa RAF Mildenhall, isang AC-130J Ghost Rider gunship ang inilabas mula sa cargo ramp. Ito ay isang flying artillery platform na may 100 at 5mm howitzer, 30mm chain gun, at kakayahang magpakawala ng precision munitions mula sa taas na 15,000 piye. Inilathala ng mga analyst ang bawat tail number sa loob lamang ng ilang oras. Uminit ang mga flight tracking sites sa dami ng aktibidad. Ang mensahe ay sapat na malakas para marinig sa Moscow. Darating ang United States para sa barkong ito at magdadala sila ng sapat na puwersa para harapin ang kahit anong ilagay ng Russia sa tubig. Ngunit iyon ay palabas lamang. Ang bawat C-17, tail number, at flight tracking hit ay sadyang ginawa para makita ng lahat. Ang tunay na strike package ay nasa dagat na, lulan ng isang barkong walang nababantay at naghihintay ng pagkakataong hindi pa dumarating. Kailangang tawirin ng submarine ang GIUK Gap, ang malalim na bahagi ng dagat sa pagitan ng Greenland, Iceland, at United Kingdom. Ito ang pinakamahirap na bahagi ng karagatan sa mundo para sa isang Russian submarine commander. Mula pa noong 1952, binabantayan na ng NATO ang choke point na ito. Kahit ang pinakamaliit na tunog sa ilalim ng dagat ay naririnig ng NATO. Alam nilang pangalan nito, ano ang kinain nito sa umaga, at saan ito pupunta para sa hapunan. Ang bawat Soviet boat na sumubok tumawid dito noong Cold War ay alam ang panganib. Karamihan sa kanila
ay nahuli. Ang mga nakalusot naman ay nahanap din kinalaunan. At iyon ay gamit pa ang teknolohiya ng 1970s. Ang teknolohiyang naghihintay sa submarine na ito ay 2 henerasyon na mas advanced kaysa sa hinarap ng Soviet Navy noon. At hindi tulad noong Cold War, hindi na kailangang maghintay ng mga Amerikano na lumapit ang sub sa kanila. Sila na ang naghanap dito. Sa taas na 30,000 piye sa North Atlantic, isang US Navy P-8 Poseidon ang naghuhulog ng mga sonobuoy patterns mula nang mabalitang lumabas ang submarine. Ang P-8 ay may dalang 129 na sonobuoys. Bawat isa ay parang maliit na canister na pagbagsak sa tubig ay lulubog sa tamang lalim, maglalabas ng hydrophone at makikinig sa mga bagay na hindi maitatago ng isang submarine. Kabilang dito ang pump vibrations, propeller cavitation, at ang mahinang ungol ng steel pressure hull habang naipit sa ilalim ng dagat. Isipin mo na lang na nagkakalat ka ng 129 na microphones sa daan-daang square miles ng karagatan. Narito ang problema sa physics na nagpapahirap sa mga submarine commanders. Ang tunog ay 4 na beses na mas mabilis sa tubig kaysa sa hangin. At hindi ito basta tumitigil. Ang pump vibration ng isang sub ay kayang maglakbay ng 60 milya sa ilalim ng dagat. Pwedeng magbagal ang sub o manahimik, pero hindi nito mapipigilan ng dagat na dalhin ang ingay nito sa isang hydrophone na hindi nito alam na nandoon. Kailangang maging mas tahimik ang submarine sa lahat ng ito habang tumatakbo ng 20 knots patungo sa deadline. Parang sinusubukan mong tumakas pabalik sa bahay ng 3:00 ng madaling araw pagkatapos mong gumala. Kahit gaano ka pa katahimik, gising na ang asawa mo. Pipili ka na lang kung matutulog ka sa labas kasama ang mga aso o haharapin mo ang sermon. Dahil ang paglusot ng hindi nahuhuli ay hindi talaga option. Kapag nakasagap ng kahit mahinang tunog ang sonobuoy, ang computers ng P-8 ay mabilis na itatala ang posisyon sa loob ng ilang segundo. Binabantayan din ng radar ng P-8 ang periscope masts at snorkel heads na lumalabas sa tubig. At ang magnetic anomaly detector nito ay binabasa ang magnetic field ng mundo para sa anumang aberya na likha ng libu-libong tonelada ng gumagalaw na bakal sa ilalim ng dagat. Pwedeng manahimik ang submarine, pero hindi nito mababago na gawa ito sa bakal. At hindi nag-iisa ang American P-8. Isang Royal Air Force P-8 ang nagbabantay sa North Sea. Isang Norwegian P-8 naman ang nakatutok sa Norwegian Sea approaches. At isang RAF RC-135W rivet joint, isang aircraft para sa signals intelligence, ang kumukopya sa bawat komunikasyon ng Russia sa lugar na iyon. 3 bansa ang nagtutulungan sa paghahanap ng submarine gamit ang real-time data. Ang Russian submarine ay papasok sa isang surveillance net na sumasaklaw sa buong Northern Atlantic approach. At sa bawat milyang tinatakbo nito, lalong humihigpit ang lambat. Hindi lang basta nagmamasid ang mga P-8, itinataboy din nila ang sub. Nang makuha ng American P-8 ang posisyon sa silangan ng Iceland, naghulog ito ng sonobuoy barrier sa tatahakin ng sub. Ang sub commander ay gumamit ng sprint and drift na umabot sa 25 knots para makalayo. Pagkatapos ay pinatay ang makina para magpaanod ng tahimik. Isang textbook evasion. Ngunit nakapaghulog na ang P-8 ng pangalawang pattern 5 milya sa unahan. Diretsong pumasok ang submarine dito. Sumubok siya ng mas matalinong paraan. Isiniksik niya ang barko sa ilalim ng isang commercial shipping lane. Ang ingay ng propeller ng mga container ships ay sapat na para itago ang tunog ng submarine. Gumana ito ng ilang oras. Ngunit naharang ng rivet joint ang isang order para sa pagbabago ng kurso sa Russian naval frequencies. Agad na lumipat ang RAF P-8 at naghulog ng pattern kung saan eksaktong dadaan ang bagong heading. Akala niya ay nakatago siya sa ingay, ngunit nababasa na nila ang kanyang mga mensahe. Sunod na gumawa ang sub ng biglang liko, kasabay ng pagbabago ng lalim. Gumawa ito ng knuckle o isang column ng magulong tubig para guluhin ang sonar returns. Laban sa isang tracker, bibigyan ka nito ng ilang minuto. Pero laban sa 3 P-8 mula sa magkakaibang direksyon, wala itong silbi. Ang huling baraha. Dinala niya ang barko sa ibaba ng thermocline
at lumipat sa battery power. Walang pumps, walang turbines, halos walang tunog. Naging malabo ang sinubuinat. Ngunit ang American P-8 ay lumipat sa depth set buoys sa ibaba ng layer at dumaan ng mababa gamit ang magnetic anomaly detector nito. Kayang patahimikin ng submarine ang kanyang makina. Pero hindi nito mapipigilan na siya ay 10,000 tonelada na bakal. Muling nakuha ang kontak. Ang bawat pag-iwas ay may kapalit na oras. Isang bagay na wala ang submarine. Ang isang submarine na gumagawa ng sprint drift zigzag sa gitna ng mga sonobuoy fields ay hindi makakatakbo ng 20 knots. Nasa 12 o 10 knots na lang ang bilis nito. Bawat oras na pilit siyang inilalayo ng P-8 sa kurso ay dagdag na oras para sa mga Amerikano na maghintay sa pag-ayos ng panahon. Ngunit ang karera ay hindi lang tungkol sa pagpapabagal sa submarine. Ito ay tungkol sa paggawa rito na walang silbi bago pa ito dumating. Pagsapit ng gabi ng Enero 6, dalawang Arleigh Burke-class guided missile destroyers, ang USS Bulkley at USS Paul Ignatius, ang sumama sa Monroe malapit sa Marinara. Bawat isa ay may bigat na siyam na 1,200 tonelada at may dalang Aegis combat system, 76 na vertical launch cells, at isang sonar suite na sadyang ginawa para sa mga submarine. Ang isang destroyer na ito ay may mas malakas na firepower kaysa sa kayang ipakita ng karamihang bansa sa dagat. At ngayon, ang Monroe ay may dalawa nito. Agad na nalock ng kanilang mga sonar suites ang acoustic signature ng submarine sa sandaling makuha ang data mula sa mga P-8 sa itaas. Nang simimulang tumunog ang active sonar, malakas, sinadya, at idinisenyo para marinig sa loob mismo ng submarine hull. Kung nakaranas ka na sa swimming pool na may pumalakpak sa ibabaw ng tubig, i-multiply mo yon ng 1,000 beses. Ang active sonar sa full power ay isang physical force. Yumayanig ang mga gamit at umaalingaw sa buong barko. At bawat tunog ay nagsasabi sa submarine commander ng iisang bagay. Alam ko kung nasaan ka. At hindi ko ito itinatago. Ang subcommander ay isang profesional. Alam niya ang kahulugan ng bawat signal na iyon. Alam din niya na hindi siya hinahanap ng mga Amerikano gamit ang sonar. Nahanap na nila siya. Pinapatunog lang nila ito para masiguro na alam niya na huli na siya. Ang isang Arleigh Burke na lumalaban sa submarine ay nagpapakawala ng ASROC, isang rocket na lilipad sa target, maghuhulog ng torpedo sa tubig at aatake sa sub. Mula sa pag-launch hanggang sa impact, aabutin lang ng 30 segundo. Isipin mo na nakatanggap ka ng sulat mula sa tax office. Pero ang sulat ay lilipad papunta sa bahay mo, sisirain ang pinto, at sisundan ka sa bawat kwarto para basahin ang iyong mga violations ng malakas. Ito ay mabilis, galit, at hinding-hindi tatanggap ng return to sender. Hindi mo matatakasan ang isang rocket-delivered torpedo kapag 3 magkakaibang platform na ang nakatutok sa posisyon mo. At ito ang bahaging pinakamabigat para sa submarine commander. Pagdating niya doon, maririnig niya ang Monroe sa ibabaw. Walang armor at madaling itumba ng isang torpedo. Pwedeng tumira siya, ngunit kapalit nito ay 2 Arleigh Burke destroyers na alam ang posisyon niya. Mga P-8 sa itaas na may dalang torpedoes at ang katiyakan na ang pagpaputok ng isang armas ay nangangahulugang siya at ang kanyang crew ay hindi mabubuhay sa susunod na 60 segundo. Iyan ang matematika ng submarine intimidation laban sa pinakamalakas na navy sa mundo. Nandun siya para mag-escort, hindi para makipaglaban. Naintindihan yun ng mga Amerikano at hindi na nila hinintay na magbago ang isip niya. Patuloy na lumiliit ang distansya mula sa magkabilang panig. Ang Marinara ay tumatakbo pa rin ng 9 knots patungong Murmansk. Ang submarine ay pilit na umiiwas sa mga sonobuoy fields ng P-8 na uubos ang oras sa mga rutang hindi naman nila plano. Pero pilit pa ring tumutungo sa kanluran. Siguro ay 20 oras na lang ang layo nila mula sa posisyon ng tanker. Ang Russian territorial waters pa rin ang finish line na magbibigay ng proteksyon sa tanker. 3 orasan ang tumatakbo laban sa mga Amerikano. At may isa pang variable na walang makakakontrol. Ang panahon. Sa loob ng 16 na araw, ang North Atlantic ay nagpakita ng bagsik nito sa buwan ng January. May 15 piye na swells, pahigang ulan, at napakahinang visibility.
Hindi ka pwedeng magpalipad ng helicopter sa ganung panahon. Hindi ka pwedeng mag-fast stroke sa isang gumagalaw na deck. Lalo na't hindi mo ito pwedeng gawin sa gabi ng taglamig. 300 milya mula sa lupa, sa isang barkong ang crew ay tumanggi na nung una at walang dahilan para makipagtulungan ngayon. Hawak ng Monroe ang warrant. Nakakulong na ang sub sa mga destroyers. Ang mga P-8 ay bumibili ng oras. Ngunit wala itong silbi kung hindi kakalma ang dagat para makababa ang mga operators sa deck ng Marinara. Bawat araw na masama ang panahon, lumalapit ang submarine ng 12 oras. Ngunit nagbago ang lahat. Enero 7, madaling araw, unang sumuko ang Atlantic. Bumaba ang alon mula 15 piye hanggang 4 na piye na lang. Humina ang hangin at naging malinaw ang paningin sa paligid. Sa unang pagkakataon sa loob ng 16 na araw, ligtas nang makakalipad ang helicopter sa ibabaw ng tanker. Panahon na para kumilos. Sa flight deck ng Monroe, pinaandar ng isang Coast Guard MH-65 Dolphin helicopter. Ang hangin sa umaga ay medyo malabo pa dahil sa hamog mula sa bagyong katatapos lang. Ang MSRT o Maritime Special Response Team, ang Tier 1 ship seizure unit ng Coast Guard, ay sumakay na sa helicopter, bit-bit ang lahat ng kagamitan. Armas, breaching equipment, flex cuffs, at lahat ng kailangan para sa isang hostile ship seizure sa gitna ng dagat. Lumipad ang MH-65 mula sa Monroe, dumaan sa superstructure at tumungo sa anino ng Marinara sa malayo. Mula sa kalahating milya, kitang-kita na ang Marinara. Ang hull nitong may mga kalawang, ang pangalang tila mabilis na ipininta, at ang flag ng Russia sa likuran, na siyang dahilan ng lahat ng ito. Umikot ng isang beses ang MH-65 para kumpirmahin ang fast rope point sa unahan ng deck. Sa ibaba, makikita ang mga crew members sa weather deck na pinapanood ang helicopter. Sinuri ng mga MSRT operators ang kanilang gamit sa huling pagkakataon. Dinala ng piloto ang MH-65 sa itaas ng barko. Pagkatapos, inihulog na ang mga lubid. Mula sa bridge ng tanker, pinanood ng kapitan ang paglapit ng nag-iisang Coast Guard helicopter mula sa Monroe. Ang parehong cutter na sumusunod sa kanila sa loob ng 16 na araw. Isang helicopter, isang cutter. Ang 33 crew members ay nasabihan na kung magkakaroon man ng boarding, magmumukha itong ganito. Maliit at madaling kontrolin bago pa makarating ang Russian Navy. Inabot ng kapitan ang kanyang radyo para mag-signal sa Murmansk. Ngunit hindi niya natapos ang mensahe dahil sa sandaling iyon, 2 hugis ang lumitaw mula sa hamog sa likod ng MH-65. 2 MH-6M Little Birds na tumitimbang ng mas mababa sa 3,000 pounds bawat isa ay sumama sa pormasyon. Ito ang mga tanyag na aircraft ng Night Stalkers. Ang parehong uri na nagdala ng mga operators sa Mogadishu at Abbottabad. Ang crew ng Marinara ay nakatingin na ngayon sa 3 helicopter na nakatutok sa kanila. Samantalang 30 segundo lang ang nakalipas ay isa lang ang nakikita nila. Itinago ng 100 at 60 SOAR ang mga Little Birds sa loob ng Monroe bago pa man pumutok ang balita tungkol sa paghabol na ito. Habang ang mga C-17 ay nagdadala ng mga Black Hawks at Ghost Riders sa mga base sa England, ang build-up na binabantayan ng lahat ng analysts sa mundo. Ang tunay na strike package ay 2 linggo na palang nakasakay sa isang Coast Guard cutter. Ang mga Navy SEALs ay nakaupo sa external bench seats. Ang mga binti ay nakalawit sa ibabaw ng North Atlantic sa gitna ng January. Hindi ka pwedeng pagtaguan ng panahon sa isang MH-6. Mabilis ka lang nitong dadalhin sa destinasyon mo. Walang nakakaalam na nandun sila hanggang sa lumipad na sila at papalapit na sa tanker. Ang mga unang operator sa deck ng Marinara ay hindi SEALs. Sila ay mula sa Coast Guard. Ang MMSRT ay nag-fast stroke mula sa MH-65 patungo sa unahan ng deck ng Marinara. Ang mga ito ay hindi ordinaryong boarding teams. Sila ay nagsasanay kasama ang SEALs at Delta Force para sa mga ganitong sitwasyon. Ang dahilan nito ay hindi para magpasikat, kundi para sa legalidad. Tanging ang Coast Guard lang ang may federal authority para magsagawa ng seizure warrant sa gitna ng dagat. Ito ang dahilan kung bakit isang Coast Guard cutter
ang nagtiis sa loob ng 16 na araw sa gitna ng bagyo imbes na isang Navy destroyer. Nagpadala ang United States ng 2 Aegis destroyers, sub-hunting aircraft mula sa 3 bansa, isang signals intelligence platform, at Navy SEALs. Ngunit ang mga taong aktual na kumuha sa barko ay may suot na Coast Guard patches. Ang militar ang bumuo at nagprotekta sa operasyon, pero ang Coast Guard ang kumuha sa barko. Pinuntahan nila agad ang bridge, nakuha ang komunikasyon, nakalock ang navigation, at nawala ang kakayahan nilang sirain ang sariling barko sa loob lamang ng ilang segundo. Kung nakapagpadala ang kapitan ng distress signal sa Russian Navy, bago marating ng MSRT ang wheelhouse, magbabago ang buong sitwasyon. Ang isang Russian warship na tumutugon sa distress call ng isang Russian-flagged vessel ay may ibang legal na katayuan kaysa sa isang submarine na nagtatago lang sa malayo. Ngunit, hindi nakapagpadala ng signal ang kapitan. Nasa bridge na ang MSRT bago pa man maintindihan ng crew ang nangyayari. Sa loob ng 90 segundo, nakumpirma na ng Monroe. Bridge secured. All communications dark. Ang marinara ay hindi na nagtatransmit sa anumang frequency. Ang kapitan at ang bridge crew ay pinusasan at dinala sa isang holding area. Nahati ang MSRT sa mga clearing teams at nagsimulang pasukin ang loob ng barko. Masikip na corridors, matatarik na hagdan, at mga pasilyong may pulang ilaw na ginawa para sa mga mandaragat, hindi para sa tactical operations. Ang bawat pintuan ay kailangang suriin bago magpatuloy ang team. Ang engineering spaces ang sunod. Dahil kung sino ang may hawak ng engine room, siya ang may kontrol sa 300 at 30 metro na tanker. Sinuri ng team ang bawat compartment. Standard hostile boarding procedure. Walang kwartong hindi tiningnan. Walang crew member ang hinayaang hindi nababantayan. Lahat ng 33 crew members ay nasiguro na. Kasunod ng tactical teams ang evidence units para sa digital forensics at pagkuha ng mga logs para sa federal courtroom. Kinuha ang mga hard drives at satellite communication records. Ang barkong ito ay matagal lang lumalabag sa mga sanctions at lahat ng makukuha ng MSRT ay gagamitin laban sa kanila sa korte. Sa itaas ng deck, ang mga little birds ay patuloy na umiikot. Ang mga SEALs ay kitang-kita ang mga armas at nakuhanan pa ng mga kamera ng mismong tanker na nakastream sa Russian state media. Ang footage ay nakuna ng lahat. Ang hugis ng aircraft, ang mga operator sa gilid, at ang pag-ikot nila sa itaas. Hindi na kailangan ng translator ng sinuman sa marinara. Nakatayo ka sa deck ng tanker habang pinapanood ang Coast Guard na kinukuha ang bridge niyo, habang ang Navy SEALs ay umiikot sa itaas niyo. Ang manahimik na lang at huwag lumaban ng pinakamatalinong desisyon na magagawa niyo. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, tiyak na magugustuhan niyo rin ang iba pa naming videos. Hanggang sa muli.